Chapter 9 Ang paglaglag ni Max kay Kath. Dahil sa pagsiselos ni Max sa Kuya Gabby niya ay naisip niya na sabihin na kanila Juan at Carol tungkol sa relasyon nila Gabby at Kath. Dahil gusto ni Max paghiwalayin sila Gabby at Kath para bumalik sa kanya si Kath. Kaya kinabukasan ay pumunta si Max sa bahay nila Kath. Sa bahay nila Kath, habang nalalagay ni Carol ang almusal sa lamesa ay bumaba si Juan mula sa itaas at naglalakad si Juan papunta sa lamesa nila tapos umupo sa upuan ng lamesa. Maganda umaga, mahal. Bati ni Carol. Sabay bigay niya yun mainit na kape kay Juan tapos humigop muna si Juan ng kape bago bumati sa asawa. Maganda umaga din mahal ang mga bata. Tanong ni Juan. Si JR, nasa talyer may ginagawa yun Vansira doon siya natulog kagabi. Si Kokoy naman panggabi siya sa opisina pero pauwi na yon. Si Kath wala siya kwarto niya noon pinuntahan ko kanina. Ganun ba nasaan ba yun bata na yon? Bigla may kumatok sa pinto agad tumayo si Carol sa upuan ng lamesa at lumakad siya papunta sa pinto at binuksan ni Carol yun pinto pagbukas niya ay nakita niya si Max. "Oh Max, ano ginagawa mo dito?" Mano po, Aling Carol. Sabi ni Max. Sabay mano kay Carol. "Tuloy ka iho, ano sadya mo dito?" Tanong ni Carol. Tapos lumapit si Juan kanila Carol at Max. "Oh Max, ano ginagawa mo dito?" "Aling Carol, Mang Juan, may sasabihin ako about kay Kath." "Ano tungkol kay Kath?" "Ano meron sa anak namin?" "Mang Juan, si Kath po, may boyfriend siya at ang boyfriend niya po ay pasyente niya sa rehab na si Gabby ang half-brother ko." Nagulat sila lalo na si Juan sa nalaman nila may nobyo na pala si Kath tapos pasyente pa nito. "Half-brother mo yun nobyo ni Kath?" "Sino nanay ng lalaki sa nakakaalam ko lang yun mama mo at ex-wife ni Guillermo na si Leia naging babae niya. Si Tita Leia po." Mas lalo nagulat si Juan dahil may kasalanan siya kay Leia noong araw na utang siya kanila Leia na 10,000 dahil nagkasakit si JR at dahil sa sobra kahirapan mga dinaanan nila Juan at Carol ay tinakaasan ni Juan at hindi niya binayaran yung utang niya kanila Leia. Alam ni Juan mali ginawa niya pero wala na sila magagawa sa panahon na yon. Sa kabila banda sa kondo paggising ni Kath ay nakita niya wala si Gabby sa tabi niya. Tapos tumayo si Kath sa kama at nakita niya ang polo ni Gabby yun suot nito kagabi, tapos kinuha niya ito at isuot ni Kath yun polo, tapos lumabas na siya sa kwarto. Paglabas ni Kath sa kwarto ay nakita niya si Gabby sa kusina nagluluto ng almusal. Tapos lumapit si Kath kay Gabby. "Good morning sweetheart." Sabi ni Gabby. Sabay halik kay Kath sa labi. "Good morning din sweetheart. Tulungan na kita sa pagluluto." "Wag na, patapos na ako magluto at saka gusto ko magsibilhan yung prinsesa ko, so mag-upo ka na lang okay?" CJ. Tapos umupo si Kath sa upuan ng kitchen bench habang si Gabby ay naglalagay ng almusal sa kitchen bench, tapos umupo na siya sa tabi ni Kath. Habang kumakain sila ay bigla nagsalita si Kath. "Sweetheart, tungkol sa proposal mo kagabi." "Kung hindi ka pa handa magpakasal ay okay lang sakin. Respetuhin ko lang ang desisyon mo at handa ako maghintay sa'yo. Kaya kita inayaya magpakasal dahil baka yun lang ang paraan para wala na magawa si mama para pahiwalayin tayo." Tapos hinawakan ni Kath ang kamay ni Gabby. "Sorry na bigla lang ako sa proposal mo. Pero alam mo simula naging tayo ay sinabi ko sarili ko, ikaw na ang lalaki gusto ko magkasama hanggang sa pagtanda ko." Napangiti si Gabby sa sinabi ni Kath, pakiramdam niya may sagot na si Kath sa proposal niya. "You mean?" "Oo, pumayag na ako magpakasal sa'yo dahil ayoko rin maghiwalay tayo at mahal na mahal kita." "Talaga?" "Yes." Tapos nagyakapan sila at naghalikan. Lumipas ilang oras ay hinatid ni Gabby si Kath pauwi sa bahay nila Kath. Pagtigil ng kotse ni Gabby sa kanto ay bumaba na si Kath sa kotse ni Gabby. "Bye sweetheart, ingat ka," sabi ni Kath. Sabay halik kay Gabby, tapos naglakad si Kath pauwi sa bahay nila. Tapos pumasok siya sa bahay. Pagpasok niya ay nakita niya ang magulang niya nakaupo sa sofa na gawa sa kahoy at nakatingi mga nito sa kanya. "Saan ka nang galing?" Tanong ni Juan. Sabay tumayo si Juan sa sofa. "Kanila may ka lang po tatay." "Kanila may ka o sa nobyo mong pilay?" Nagulat si Kath nang alam na ng tatay niya tungkol sa kanila ni Gabby. "Anak, sa daming-dami ng lalaki sa mundo, bakit pa doon sa pasyente mo pa naging nobyo mo?" "Aaminin ko po boyfriend ko po ang pasyente ko pero mamahalan po kami at tanggap ko si Gabby kahit may kapansanan pa siya." "Paano kanya protektahan kung pilay naman siya?" "Ay, di mo ba naiisip kung sakali nakatuluyan kayo ay ikaw yun mahihirapan pag-aalaga sa kanya?" "Tay, mahal ko si Gabby at kung iisip niyo di niya kaya protektahan ako dahil pilay siya.
Tay, sa mga lalaki minahal ko ay si Gabby lang naging tapat sa akin at minahal niya ako totoo at kung pilay naman siya ay hindi na yon mahalaga. Ano ba pinakain sa'yo ng pilayon? Ay! Anak, ang punto ko lang pumili ka ng lalaki malakas at mag-alaga sa'yo, hindi yon alagain pa. Yun pagiging pilay ba ni Gabby problema o dahil sa utang niyo kay Ma'am Lea? Nagulat si Juan sa sinabi ni Kath. Wala kayo pakialam tungkol doon. Basta hiwalayan mo na pilayon dahil ayoko pilayon na katuluyan mo. Tapos lumabas ng bahay si Juan habang si Kath ay medyo umiiyak. Sa kabila banda ay meron naisip si Lea para maghiwalay sila Gabby at Kath. Ang iisip ni Lea ay ipagbabalikin si Gabby sa Amerika para kunwari gusto ni Lea mamahala ulit si Gabby sa restaurant nila sa States, pero ang totoo gusto ni Lea maghiwalay sila Gabby at Kath. Sa restaurant habang nagbabasa si Gabby ng papeles ay bigla pumasok si Lea sa opisina ni Gabby habang hawak niya ang envelope na laman ay flight ticket papunta ng Amerika at ibigay niya kay Gabby yon envelope. Ano naman ito, Mama? Sabi ni Gabby. Sabay binukas niya ang envelope at nakita ni Gabby kung ano ang laman ng envelope. Ma, bakit ka bumili ng flight ticket papunta sa States? Well, Gabriel, gusto ko ikaw ulit ang mamahala ng restaurant natin sa States. Seryoso ka ba, Mama? Alam mo naman ayoko na pumunta doon sa States dahil sa nangyari sa akin doon. I know, anak. Natrauma ka sa nangyari sa'yo pero ikaw lang inaasahan ko mamahala sa restaurant natin doon. Ma, I know you. Kaya gusto mo ako bumalik doon sa Amerika para maghiwalay kami ni Kath. Oo, tama ka, Gabriel. Di ba sinabi ko naman sa'yo ayoko sa babae yon dahil sa tatay niya hapas lupa at yun lang ang paraan para maghiwalay kayo, nurse yun. Kaya sa ayaw o gusto mo ay ipapadala kita sa States at doon ka na patuloy sa pagtherapy mo. Ma, buong buhay ko ay sinunod ko kayo. Pero sana this time ay wag mo ako pakialam at kahit pilitin mo ako na bumalik sa States, ay hindi na kayo susundin kahit mama ko pa kayo. Ano sinabi mo? Sabay sampal kay Gabby, tapos nag-realize ni Lea mali yun ginagawa niya ang pagsampal kay Gabby. Nag-sorry agad si Lea sa anak niya. I'm sorry, Gabriel. Paumanhin ni Lea kay Gabby tapos tumayo si Gabby sa upuan niya at lumakad siya papunta sa pinto. Tapos lumabas si Gabby sa opisina niya habang si Lea ay nagsisisi sa ginawa niya. Sa kabila banda sa bar habang umiinom ng beer si Max sa bar counter ay bigla dumating si Angela dahil tinawagan ni Max si Angela para utusan na akitin ni Angela si Gabby para sa ganun maghiwalay sila Gabby at Kath. Lumapit si Angela kay Max sa bar counter. Hi, Max. Sabi ni Angela. Tapos umupo sa upuan ng bar counter. Hi, Angela, thank you pumunta ka. Well, sinabi mo noon tumawag ka may sasabihin ka about kay Gabby. Ano ba yon? Tingin ko sa'yo noon bon nila kuya, ay may gusto ka kay Kuya Gabby ko, tama ba? Oo, so what kung may gusto ako kay Gabby at for your information, hindi ko lang gusto si Gabby kundi mahal na mahal ko siya mula high school pa kami. Kung ganun pala gusto mo si Kuya Gabby, bakit di mo subukan akitin ang kuya ko para napasayo si kuya? Ginawa ko na yon kaso wala nangyari dahil dumating yung cheap na si Kathrina. Bakit di mo ulitin? Akitin mo ulit si Kuya Gabby kung sa ganun iyo na si Kuya Gabby at maghiwalay sila ni Kath. Oops, by the way ex-girlfriend ko pala si Kath at gusto ko bumalik siya sa akin, di ko magagawa yon kung wala ako katulong. So is it a deal? Sabay inaabot ang kamay niya kay Angela. Si Angela naman dahil sa pagmamahal niya kay Gabby ay pumayag siya sa utos ni Max sa kanya. Deal. Sabay hawak sa kamay ni Max. Ang papakasal nga ba nila Gabby at Kath ang paraan para hindi sila paghiwalayin ng mga magulang nila, abangan ang susunod kabanata. Huwag niyo malimutan mag-like at mag-subscribe na sa channel ito and thanks for watching.